Good morning mga kabuhay OFW at magandang araw at mapagpala po sa inyong lahat. Ako po ay nasa Sydney International Airport. Kalalapag lamang po namin ng few hours ago galing po ng Manila. So ito po, back to reality na naman po tayo. At tayo po ay babalik na po sa Christchurch, New Zealand. So ito po yung pinaka mahirap tanggapin kapag ikaw po ay aalis na naman. Makikita mo po yung pamilya mo na iiwanan mo sa mahabang panahon na naman. Kaya dama ko po ang hirap at lungkot ng ating mga kababayan na mga OFW na nagsisikap at naghihirap para po sa kanilang mga pamilya. So ngayon po kasalukuyan po nasa airport po ako at waiting my connecting flight going back to Christchurch, New Zealand. So napakasakit man po isipin, but that is the reality sa mga buhay ng mga OFW na patuloy na lumalaban at patuloy na nagsisikap para po sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Sad to say mga kabuhay ko OFW, ramdam ko yung experience natin habang tayo po ay nasa Pilipinas. Hindi man po holiday ang ginawa natin, but nakikita ko po yung gaano po talaga ang buhay ng ating mga pamilya at hindi mga kababayan natin sa Pilipinas. Kaya I'm so blessed and I'm proud dahil bilang isang OFW, ginagawa po natin yung nararapat para sa ating mga mahal sa buhay. Sa experience ko po habang nasa Pilipinas, masaya din po ako sa mga kababayan natin na lumalaban ng parehas or naghahanap buhay ng kahit anong hanap buhay. Wag lang po gumawa ng masama sa ating kapwa. Kaya sa mga kabuhay kong OFW, saan po kayo sulok ng mundo, laban lamang po at wag po kayo mawalan ng pag-asa. Dahil habang nabubuhay po tayo ay mayroon po tayong pag-asa sa buhay at ang Diyos ay hindi po natutulog. Kaya sikapin po natin bilang isang OFW na makapag-ipon at makapag-invest sa Pilipinas para kung sakaling uuwi man tayo or hindi man tayo uuwi, alang-alang na lamang po sa ating mga pamilya at sa ating mga mahal sa buhay na umaasa at humihingi po ng tulong. Kaya po para po sa ating mga kabuhay ko OFW, huwag niyo pong sayangin yung mga opportunity na kayo po ay nasa abroad na nagtatrabaho. Huwag niyo pong sayangin yung mga kinikita po natin. Kung tayo po ay makapag-ipon at makapag-start ng isang maliit na negosyo, alang-alang po sa ating mga pamilya at sa ating mga sarili rin po, para in case po na tayo po ay uuwi ng Pilipinas, bakasyon man or for good man, meron po tayong aanihin at mayroon po tayong pagkakakitaan sa ating pang-araw-araw. At lalo na po kapag tayo po ay nagbabakasyon, alam po natin bilang isang OFW, ang ating hard-earned money ay nagagastos po kapag umuwi or nagbabakasyon po tayo.
Then kung tayo po ay walang business or wala po tayong negosyo sa Pilipinas, ang inaasahan lamang po natin bilang isang OFW ay yung ating hard-earned money na kung nasa Middle East ka, makukuha mo po yung isang buwan na, at kung nasa first world country ka naman po, kung per hour yung ano natin, yung pagtatrabaho natin, every fortnight makaka-receive ka po ng holiday pay mo. So ayun lamang po ang ating ayan lamang po ang ating ginagastos kapag tayo po ang nagbabakasyon o nag-holiday or emergency man. Kaya mahirap po isipin mga kabuhay OFW. Kaya ang payo ko po sa inyo, mag-invest at mag-ipon para po sa pag-uwi natin or sa mga pagbakasyon natin, mayroon po tayong source of income. Mahirap po na wala tayong source of income sa Pilipinas. Kaya ang payo ko po sa inyo, kung mag-abroad po kayo, ang i-secure nyo po na investment ay yung mga apartment or mga rental property na pagkakakitaan natin. Kung wala man po tayong kung wala po tayo doon, at least yung rental property or investment sa mga property, condo or anything na mag-earn sa pang araw-araw or monthly income natin while nandun po tayo sa Pilipinas. Kaya kung uunahin po natin, okay lamang po naman na unahin natin yung bahay natin or yung dream house mo. Ngunit pagdating po ng panahon, ito po ay magiging isang liabilities dahil wala po kayong income kapag nasa Pilipinas po kayo. So kung komportable pa naman po ang inyong tinutuluyan o yung inyong tirahan, ang the best thing to do ay maghanap po kayo na mabibili na lupa or mga apartment or mga rental property na mapagsisimulan nyo po ng income, na passive income. Dahil para po yan, kung in case na kayo po ay magbabakasyon or mag-holiday or magpo-for good, ay mayroon po kayong extra income. Mahirap po na wala kayong extra income sa Pilipinas kung aasahan nyo lamang po ang inyong income sa abroad. Kaya payo ko po sa inyo, magsipag at magtiyaga sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating pagtatrabaho. Kaya ayan lamang po sa oras na ito, dahil connecting flight lamang po tayo, at magkita-kita po tayo sa ating mga susunod na mga vlogs. Please always like and subscribe sa Kabuhay OFW, at sa mga subscriber ko po, maraming salamat, at sa mga viewers ko na patuloy po na nagtatangkilik sa aking mga video, sa aking vlog. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng may kapal. At ito po ang inyong lingkod na si Don Pacondo ng Kabuhay OFW, ang nagsasabing sipag-sipag lang at palaging umasa sa ating Panginoong Diyos. Salamat and God bless everyone. Bye!